Bukod nga ho sa kumain ay mayroon pa ho akong isang hobby ay ang pagguring ko ang aking katawan. Pero bago ko ituloy to, mag-intro muna tayo. Pasok! Salamat intro. So let's move on na nga sa ating video vlog. Ito na nga at pinapakita nga ni Sensei kung paano ang mga gagawin nilang pagbalok-balok sa kanilang mga kasama. So ako daw muna. So sabi niya kailangan mabaloktot mo yung kasama mo hanggat hindi makatayo. Yung makita mong maramdaman niya yung sakit. Sakit ng paghihiganti, ganun. Ay, charing. So ayan na nga at pinalitan na nga siya ng aking partner at ang sama nga ng tingin ko sa kanya, pero sabi ni Sensei wag mo siyang titignan, wag mo siyang titignan. At sabi ko sa kanya, alam ko kung saan ka nakatira kaya dahan-dahanin mo dahil pag ako di nakatayo, lagot ka. Charing lang. At sa wakas ay natapos na rin ang aming stretching. So pumunta na nga kami dito sa level 1 ng sakitan, ganyan. So balik-balikan lang kami ng suntukan, ganyan. Ito ang tinatawag na basics. So pag nag-start ka nga ng martial arts, may tinatawag nga na basics. So ito yung lagi namin ginagawa, kahit black belt ka, kahit anong dan ka pa, babalikan at babalikan mo to dahil ito yung part ng basics na lagi mong alam at obviously kapag mataas ka na dapat alam mo at magaling ka na at expert ka na dito. So ayan, tamang sakitan lang mga ganon. So ito nga ay kung paano mo mai-apply or application ng mga nalalaman mong combination sa sparring, ganyan. At may dumating nga na bagong estudyante at gustong takutin ni Sensei para hindi na siya bumalik next week. Charing lang. Gusto daw kasi nitong batang to ng action, kaya ayan, isinabak sa oras ng aming action oras, yung mga aksyonan, mga sakitan, yung mga tamang sakitan, mga ganyan. So itong batang to naman ay nakikita ko namang nasa kanya ang espiritu. Nandamay pa ako ng mga espiritu. So may potential naman yung batang yun, kaya naman hindi ko siya masyadong sinaktan para bumalik siya next week. Charing! So ayan na nga, ito nga yung application nga, ito nga yung free sparring na tinatawag. So dito nga namin pinapractice ang aming pagre-referee, kung paano kami matuto mag-referee at syempre kung paano makisparring at paano i-apply ang aming mga nalalaman na mga combinations sa action fighting, mga ganyan. O, 'di ba? O, mga ganon. So binabasa mo ang galaw ng iyong kapitbahay. Hindi kapitbahay. Binabasa mo ang galaw ng iyong opponent. Ganyan. So ito nga yung pinakaayaw kong gawin dahil nga ayaw ko nga nang nakikipagsakitan, pero dahil wala akong choice, ayun, natututuloy akong makipagbanatan at makipagsuntukan at makipagsakitan sa kapwa. Charing, ang bait-bait ko pa naman. Charing! At bigla ko nga na naman naalala yung isang katanungan sa akin na sabi ay bakit ko daw pinapagod ang sarili ko sa kakakarate at pagdating ko ako ay hapong-hapo, pagod na pagod. Ano daw ang napapala ko dito? Ito na ngayon ang kasagutan. Ano nga ba talaga ang napapala ko? Ano pa? Sakit ng katawan. Ganon. Yun ang mapapala mo pag ikaw ay nakikipag-training at nakikipagbugbugan. Ano pa ba? Di sakit ng katawan. Mga pasa, mga ganyan. Yan ang napapala ko. Woo! At yun nga ho ay katotohanan. Talagang marami akong napapalang pasa dito at sakit ng buong katawan. Pero bukod nga ho doon ay self-fulfillment po yan. Kung yan ay gustong-gusto mong gawin, kahit ano pang sakit ng katawan ang abutin mo dyan, yung sakit ng katawan ay equivalent yun ng saya ng iyong kalooban. Mga gano'n yun. Kasi ho, mula ho bata pa ako ay mahilig na ho ako sa martial arts. At kaya nga ho sabi ko, hindi po pwedeng mawala ako dito sa art na hindi ko to ma-practice or ma-train ng maayos. Kailangan meron akong proper training. Kasi dati ho nga, bago ako natutong mag-martial arts, ako ay talagang medyo may pagka tarantado. Ayun, gumamit na ako ng bad words dito. Medyo nga kulang ako sa disiplina. So ito lang ang unang-una kong masasabi na naging benefits nitong martial arts sa akin ay ang disiplina. Kasi bago ako nag-martial arts, wala akong proper na training. Ako ay medyo, ang tawag pa nga ay medyo may pagka barumbado, ganon. At nung natuto na nga akong mag-martial arts, natutunan ko ng maging respectful, mga ganyan. Natutunan kong magpasensya, hindi na ako napatol sa mga kung ano-ano mga toxic sa labas ng
dojo na ito. Charing! Pero yun ho ay talagang katotohanan. Marami ho akong natutunan bukod ho sa physically. It made my body stronger, and mentally it made my brain stronger, o yung mindset ko dati na medyo may pagka-toxic, ngayon medyo 3/4 na lang na toxic ko na. Ay, charing! Wala nang ganun. So, marami itong naibibigay na benefits sa aking buong pagkatao. My body, my mind, and my soul. Mga ganyan. Naintindihan ko pa yung sinasabi ko. 1 MB lang yung yung memory ko. 1 MB lang. Tapos kung ano mga pinagsasabi ko dito, baka mamaya bigla akong questionin. Uy, tali-talinuhan ka. Bobo ka. Uy, bobo! At mag-move on na nga lang tayo dito sa aming ginagawa. So, ito na nga ay ang aming kata or form or pattern, ganyan. Sa ibang mga martial arts like taekwondo, so ang tawag nila dyan ay pomse. So, mayroon din silang mga pinapractice na mga patterns, ganyan. And then, yan yung mga pinaperform nila, mga ganyan. So, itong ginagawa nga namin ay pasay-day. So, kahit na mataas na yung ranking mo or yung belt mo, kahit anong dan ka pa, so babalikan mo ang mga basics na yan at siguraduhin ng sensei and siguraduhin mo sa sarili mo na hindi mo nga yan nakakalimutan. So kaya nga tayo nagtitraining para maging mas maayos at mas magaling pa yung mga techniques natin to make us even more stronger, and para makorek yung mga konting mga mistakes na nagagawa natin, dahil kung tayo lang sa sarili natin, minsan hindi natin yan nakikita. So mababait naman nga ho ang aking mga kasama dito, at very helpful nga din sila kapag nga ikaw ay mali-mali, ganyan, lalo na pag wala ka sa sarili mo na nagtitraining, ganyan. Kasi minsan 'di ba, yung katawan mo lang ang pumupunta sa training area, yung isip mo minsan wala kasi tulog pa. Lalo kung kulang ka sa tulog, mga ganyan. At actually hindi ikaw yon, ako yon. Kapag ako ay kulang ho sa tulog, ako ay medyo na may mental block. Kaya pagdating doon sa training, katawan ko lang ang nandoon, pero yung utak ko medyo naiiwan sa bahay, ganyan. Hindi ho kasi ako morning person. Ang person ho talagang antukin, at hindi ho ako morning person. Kaya pag ako ay maagang nagigising, medyo nadidelay yung aking kaisipan, ganyan. At yan na nga ho, ay tinuturuan nga ho niya ako kung paano nga ho yung mga proper at yung mga konting errors ko na kinokorek niya. Kasi nga ho, kahit ako ay medyo mataas-taas na yung ranking, kasi syempre alam mo na meron pa rin tayong mga nagagawang mga mistakes minsan. So I'm working on all of that. Kaya naman panay ang training ko, kasi I'm preparing for something, diba? Syempre pag nagprepare ka for something, you have to put so much effort on it, and then syempre 'di ba, panay training mo, kailangan buhusan mo ng oras at ng strength, ganyan. So dito nga talaga yung utak ko talaga ay medyo half-half pa lang ang half-half pa lang ang nagpa-function. Nakadalawang oras na ako niyan na training sa lagay na yan, ha. Ang kagandahan nga ho talaga pag ako nga ay nagtitraining kasabay ng aking mga seniors, ang kagandahan lang ho talaga ay maraming mga mata na nakatingin sa'yo. So ibig sabihin nun, hindi ka naman nila hinuhusgahan, tutulungan ka niyan nila. Tingnan mo yung paa ko ang taas na, dahil sa dalawang training ko, ako ho ay 2 oras na training ko. Ang ibig ko hong sabihin, nakadalawang oras na ho akong training, ako ho ay hapong-hapon na. Thunders na tayo. Pero wag kayo, mas thunders yung katabi ko na matangkad na lalaki, pero ang power niyan ay kabongga. Ako ho talaga ay hapong-hapon na, kaya ang taas na hindi na ako makabend lower, kasi talagang ako ay japaggers na, mga besh. So ayan nga, tinitiis ko na nga lang yung aking nararamdamang sakit, at ang aking likod nga ho dyan ay very 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 sore. Diba, kahit very very sore na ang aking likod, bakit ko pa rin ipinagpapatuloy yan? Kasi after ng training na ito, kahit ako ay pagod na pagod, hapong-hapo at nanghihina, ang aking saya ay iba ho talaga yung feeling na
mayroon kang na-fulfill na gustong-gusto mo. Like I said, like I always said, love what you do and do what you love. And this is what I do. I love this and I will like enjoy doing it. And every time I finish training, iba ho yung fulfillment na nararamdaman ko. Physically, mentally, and ano pa ba yung isa? O, diba? Na mental block na naman tayo. Yung hap-hap. Akala ko kakahapon lang ako hap-hap na nagpa-function. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon, half pa lang yung brain ko na nagpa-function. O, ayan na nga. Buti na lang patapos na kami. Pero sa totoo lang, ang sakit ho ng likod ko ngayong araw na ito. At yan nga ho ang isa sa aking mga pinoproblema dahil matagal na hong sakitin ang likod ko. Pero actually, mild na lang ngayon kasi naggawa ng kaka-stretching ko, medyo naging mild na lang yung pagsakit-sakit ng aking likod. Kasi nga dahil active nga din naman ho ako sa sports at medyo normal lang din ho pag tumatanda na hindi mo na alagaan ang sarili mo nung bata-bata ka pa. Kaya ayan, medyo yan yung yung sinasabi ng mga matatanda noon na pagtanda mo, sabing ganon, mararamdaman mo yan, yung likod mo na yan, na hindi mo inaasikaso ngayon. Pag tumanda ka, maaalala mo na sinabi namin ito sa'yo, sabing ganon ng lola ko. So, yun na nga. Kaya lagi ko tuloy naaalala ang lola ko pag sumasakit ang likod ko kasi sinabihan na niya ako niyan noon. Sabi niya, alagaan mo ang likod mo dahil pag tumanda ka, kawawa ka. Oh, ayun. Tama nga sila. Kaya tayo minsan ay makikinig sa mga sinasabi ng mga matatanda kasi alam nila, 'di ba? Sumunod tayo paminsan-minsan sa mga tradisyon na mga inuutos nila sa atin para pagtanda natin hindi tayo ang mag-suffer. Kasi nga matatanda na sila, alam na nila 'yan. So, hanggang dito na lang. Kami nga ay magtatapos na. Bye! Respect others. Respect others. Develop self-control. Develop self-control. So many. Left. Sesame. Left. Plus. Pagkakali. Left. Plus. Okay, up and then go. The one on the right side go, then you move. Yep. Okay, see you later.